Samantala, eto, pag-usapan din natin, dahil nga dito sa pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin, higit 15 milyong pamilyang Pilipino tinuturing yung kanilang sarili na mahirap. Ito yung ayon sa SWS o yung Social Weather Station sa survey ng SWS. Ngayon, nasa kabilang linya ang isa sa mga maaasahan natin sa ganitong usapin, syempre, ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Sir Sunny Africa. Sir Sunny, good morning. Welcome back to the program. Naku, eto na naman tayo, Sir Sunny. Happy Monday, Sir Ramsey. Bad news na naman, no? Oo nga eh. Akalain mo yun, 15 milyon. Hindi biro yan, sir, ha? Hindi biro yan. Hindi talaga. At yung papansin talaga natin dyan, kung babay ba yan, paglalasa mula nung umpisa ng administrasyon na sinasabi, harapin yung problema, naiintindihan. Medyo nakalungkot talaga na tuloy-tuloy yung dami ng mahirap habang yung ilan na medyo malapit sa kusina, tuloy-tuloy yung pagyaman. Yung nakakalungkot dito eh. Okay. Now, Sir Sunny, with this issue na marami ang tinuturing ang sarili na mahirap, ayon sa isang survey, bukod pa dyan, ano pa masasabi nyo? Anong dapat ang gawin ng ating gobyerno para itong issue na ito ay maibsan? Especially right now na hindi maganda sa mga surveys ang ating yung anong tawag dito, yung reaksyon ng taong bayan sa ating administrasyon. Well, alam mo, ano kailan beses namin ito nababanggit, ang dami pwede gawin ng pamahalaan kung gugustuhin niya. Kasi hindi biro, meron ka 5, 6, 7 trilyong piso ng budget kada taon na gamitin para doon sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Pero sa amin, isa siguro particular na halimbawa, itong pagdami ng bili na mahirap sa huling result ka ng SWS for April 2025, ilang buwan yan tuloy-tuloy, 4 na buwan na yung tuloy-tuloy, nararamdaman dyan yung pagbawas ng ayuda. Alam ko maraming naiinis sa ayuda, pero ang nangyari, binawasan actually ng pamahalaan yung ayuda for 2025. Tapos, dahil halalan, binawasan yung ayuda, I think halimbawa yung 4Ps, binawasan ng halos 60 billion pesos yata yun. Binawasan ang ayuda, pero dinamihan yung ayuda na hawak ng mga politiko, like yung sa AKAP program. So isang malinaw halimbawa dito, itong pagbaba ng bilang ng mga, yung paglaki ng bilang na mahirap ay dahil yung pinakamahirap, nabawasan ang ayuda nila, tapos yung ayuda na meron ng pamahalaan na mas maliit, binigay dun sa mga politiko na hindi naman binibigay dun sa mga nangangailangan. Binibigay dun sa mga makatulong para sa kanilang pagkakampanya. So sa amin, isang konkreto halimbawa yan na may problema sa sistema ng ayuda na binibigay sa mga politiko through AKAP na sa pagdidiskarte nila. Pero ikalawa, ito yung pinaka-frustrating Yung nabanggit niya na magmamahal yung presyo ng bilihin. Actually, yung pinakamatinding kahirapan nasa kanayunan. Kung bigyan sana ng sapat na suporta yung pamahalaan, yung mga magsasaka natin, i-increase ang production, maging mas efficient sila. Maliban sa angat, ang kalidad ng pamumuhay nila, angat ang kita nila, maging mas mura yung pagkain. So, hindi lang yung mga magsasaka tutulungan, pati yung mga consumer. Pero ang ginawa ni Pangulong Marcos, binawasan actually yung budget na suporta para dun sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Siya mismo nag-veto nung pinasa niya yung budget, may katiting na 5 bilyon na dinagdag para sa rice support, binito pa niya yon. So, paano aangat ang buhay ng magsasaka, paano aangat ang produksyon at yung kita ng magsasaka kung binabawasan yung suporta sa kanila? So, sa amin, ang bottom line dyan, ang dami-daming rekurso, ang dami-daming pwede paggastusan at malinaw kung anong pwede paggastusan, pero hindi din pumupunta Napunta sa pork barrel, napunta dito sa election campaigning, at isa sa amin pinaka-nakakagalit talaga, napupunta sa pagpapayaman ng mga nasa poder na. Kasi sa harap ng dumadaming bilang na mahirap, alam niyo ba, yung yaman ng tatlong pinakamayamang Pilipino, nagsagan pa siya ng 1.5 trilyon piso sa nakaraang dekada. So sa amin, may problema dyan na dumadaming mahirap, dumadaming gutom, pero yung mga malapit sa kusina, lalo nagpapatakbo ng 3 sa pinakamalaking partido politiko sa bansa, tuloy-tuloy yung paglago ng kanilang mga negosyo. Okay. Now, eto, meron na raw lugar na makakatikim sa Visayas ng 20 pesos kada kilo ng bigas, which is based sa ating mga nakuhang impormasyon, it's in Cebu. Ano reaksyon nyo dito, Sir Sunny? Well, I'm sure makakatulong yan, yung 20 peso bigas dun sa mga maambunan. Pero una,
sapagkat at least sa labas ng press release, parang 3.5 hanggang 4.5 bilyong piso lamang yung budget para sa program. Hindi malinaw kasi may nagdidi na yung pag-announce. Hindi malinaw kung yan ay for the pilot phase lamang or sa pangkalahatan. Pero pagpalagay natin, nasa pangkalahatan yung 4.5 billion announce nila kasi yun ay na-announce nila. Yung kahit gamitin lahat ng mga 4.5 billion na yan para sa mga lahat ng mahirap sa Visayas na 900,000 ang natukoy ng DSWD na kailangan. 5 buwan lamang na suporta yan para sa 20 pesos na bigas. At maiiwan dyan yung humigit kumulang 4 na milyong pamilya sa Visayas na parehong presyo pa rin bibigay sa bigas. So, ang bottom line, swerte ka na kung makinaba ka sa 20 pesos na bigas. Pero pati sa Visayas man lamang, ang daming hindi maabot ng 20 pesos na bigas na yan. Lalo na sa pambansang antas. Talagang yan, mukhang publicity stunt lang talaga siya. Okay. So eto, Sir Sunny, one last question bago tayo magpaalam. Syempre, now na ito nga po, isa pang issue ngayon, naku, ang daming na-issuean ng show cause orders. Vote buying ang isa sa nakikita natin dahilan. That's something to do with funds. So anong reaksyon nyo naman ho dito? Well, sa amin, pinapakita talaga yan ng problema. Hindi natin dapat isihin yung botante na binoboto yung nakapagsaka na pwede na pagpilian. At isihin talaga dito yung mga kandidato. Yung mga kandidato ay hindi sumusunod sa napakasimple yung mga bagay nilang nilalabag, yung mga election laws natin. Sa amin, all the more, ito yung responsibility ng COMELEC na mag-crackdown sa maliit at malalaking violators niyan. At garantisado, hindi mo nakapag-vote by yung mga may hirap na kandidato, nakapag-vote by lamang yung mga mayamang kandidato. So sa amin, hello, Sir Sunny. Nakakita lamang actually. Ayun, yun. I mean, problem sa system natin na yung galaw nila ay hindi para sa interest na nakararami, kundi para lang makaagaw ng poder. Okay. So Sir Sunny, again, we thank you for the time and syempre, ito na naman tayo. Wala na ba tayo ibang pag-uusapan, Sir Sunny? Puro ano. Kumbaga, sana naman next time. Sir Ramsey. Hello, Sir Sunny. Medyo nawawala kayo sa linya. Hello. Okay, go ahead, sir. Go ahead. I'm sure makahanap tayo ng good news yan. I'm sure makahanap tayo ng good news. Pero siguro, nasa atin ang paghahanap ng good news. Tanggapin natin na may problema para makahanap tayo ng tamang solusyon at may good news naman tayo para sa lahat. Okay. Mabuhay kayo, Sir Sunny. Mabuhay ang Ibon Foundation and thank you sa oras. Mabuhay po kayo, sir. Ayan po. Sir Ramsey, umaga. Ayan, ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Sir Sunny.